Ilabas mo na ang batang yan, Yvonne. Look at him, he's filthy. Baka isipin ng mga elite clients natin na charity ward na ang La Azucena. Nakakasira ng image, nakakasuka ang amoy. Ang boses ni Maristela Rivas ay parang haplit ng latigo, malamig at walang bahid ng awa. Sa gitna ng marangyang hall ng restaurant, kung saan ang bawat kristal na chandelier ay kumikinang na parang mga diamante, ang kanyang mga salita ay tila lason na humalo sa bango ng mga mamahaling putahe. Nakatayo ako sa labas, nakasandal sa malamig at basang pader ng gusali, habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa mainit na dugong dumadaloy mula sa aking noo. Isang aksidente sa kalsada ang nagdala sa akin dito. Isang mabilis na pagbangga na sumira sa aking bisikleta. Ngunit mas mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba para sa aking anak. Sa kabila ng makapal na salamin, nakita ko si Elian. Ang aking 7 taong gulang na anak ay nakatayo sa gitna ng silid, maliit at tila ligaw na tupa sa gitna ng mga lobo. Yakap niya ng mahigpit ang kanyang backpack na siksik at selyado ng plastik. Alam ko kung ano ang nasa loob niyon. Isang maliit na piraso ng bibingka na binili niya mula sa kanyang naipong baon sa eskwela sa loob ng 3 buwan. Regalo niya iyon para sa aking kaarawan ngayong gabi. Ang kanyang mga lumang sapatos ay nag-iwan ng bakas ng putik sa makinang na sahig na gawa sa Italian marble at iyon ang tila pinakamalaking kasalanan para sa mga taong nasa loob. Excuse me, Ma'am Maristela, pero naghihintay lang naman po ang bata sa nanay niya. Labas po ay napakalakas ng ulan. Baka magkasakit siya. Marang pagsingit ni Lourdes, ang tanging tauhan na may bakas ng malasakit sa mukha. Ngunit si Yvonne Calderon, ang kanang kamay ni Maristela, ay humakbang ng pasulong gamit ang kanyang suot na mamahaling takong. Sadyang tinapakan niya ang dulo ng sapatos ni Elian. Wait, Lourdes! Are you teaching us how to run this place? Look at this brat! Ang dumi-dumi! Hey kid! Wala rito ang nanay mo. Baka nandoon sa labas, namamalimos. Doon ka sa kalsada maghintay. Huwag dito sa loob ng aming paraiso. Sa pagkakataong yun, parang may kung anong gumuho sa loob ng dibdib ko. Ang sakit ng sugat sa aking katawan ay biglang naglaho, napalitan ng isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang benda. Nakita ko ang panginginig ng maliliit na kamay ni Elian. Hindi siya sumasagot, hindi siya lumalaban. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, pilit na itinatago ang mga luhang alam kong kanina pa nagbabadyang pumatak. Ang aking anak na pinalaki ko sa pangaral na ang bawat tao ay dapat irespeto, ay kasalukuyang hinuhusgahan at niyayurakan ang pagkatao dahil lamang sa mantsa ng putik sa kanyang damit. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat hininga ko ay parang paglunok ng bubog. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa loob at yakapin ang aking anak. Ngunit ang aking mga binti ay tila nakabaon sa semento. Ang iro niya ng buhay ay tila isang malupit na biro. Ang La Azucena, ang restaurant na ito na itinuturing nilang kaharian ng karangyaan, ay nakatayo sa lupang pagmamay-ari ng pamilyang tinalikuran ko. 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga taong ito na nagmamalaki sa kanilang posisyon ay walang kaalam-alam na ang batang itinuturing nilang basura ay ang tanging tagapagmana ng bawat brick at semento na nakapaligid sa kanila. Please po, sandali lang po. Darating na po ang nanay ko. Ang mahinang boses ni Elian ay sa wakas ay narinig ko. Puno yun ng takot. Ngunit naroon pa rin ang katatagan na itinuro ko sa kanya. No, get out! Now! Bulyaw ni Maristela habang sinanyasan ng security guard. Yvonne, tawagan mo ang sanitation team. I want this floor disinfected immediately. Nakakadiri. Habang pilit na kinakaladkad si Elian palabas sa ulan, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang backpack sa sahig.
Ang plastic na bumabalot sa bibingka ay napunit at ang maliit na cake na pinaghirapan niyang ipunin ay nadurog sa ilalim ng malamig na sahig. Doon na bumuhos ang luha ko, kasabay ng ulan na tila nakikiramay sa aking pighati. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim, ngunit ang huling imahe na nakita ko ay ang aking anak na nakatayo sa gitna ng bagyo, mag-isa, basang-basa at sugatan ng puso. Ganito na lang ba ang halaga ng isang buhay na walang yaman sa paningin nila? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko upang mamuhay ng marangal at malayo sa marahas na mundo ang aking ama, sa ganitong paraan ba kami dudurugin ng tadhana? Bakit sa mundong ito, ang mga pusong pinakabusilak ang siyang laging tinatapak-tapakan, habang ang mga pusong bato ay nakaupo sa trono ng ginto? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para protektahan ang aking anak, bakit ako pa ang naging dahilan kung bakit siya ngayon ay naiwan sa gitna ng ulan? Walang kamag-anak, walang ID, puro dugo ang suot. Dalhin na yan sa charity ward. Ang mga salitang iyon ang unang gumising sa aking pandinig. Tila mga malalamig na patak ng yelo na dumadaloy sa aking ugat. Pilit kong imulat ang aking mga mata, ngunit ang liwanag ng puting kisame ay masyadong masakit. Masyadong nakakasilaw. Ang bawat sulok ng aking katawan ay sumisigaw sa hapdi. Bawat hininga ko ay parang may tumutusok na libu-libong karayom sa aking baga. Ngunit sa kabila ng pisikal na dusa, may isang pangalan lang na pilit kumakawala sa aking tuyot na labi. Elian, ang anak ko. Nasaan siya? Ang huling natatandaan ko ay ang malamig na kalsada, ang pagtilamsik ng tubig mula sa gulong ng sasakyan, at ang mukha ng aking anak na unti-unting lumalayo habang kinakaladkad siya palabas ng La Azucena. Ang aking munting Elian, natakot sa dilim, na hindi sanay na wala ako sa kanyang tabi. Nasaan siya sa gitna ng malupit na ulan? Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa paligid ko ay lalong nagpabigat sa aking pakiramdam. 10 taon. 10 taon kong tinalikuran ng yaman at pangalan para lamang ilayo ang aking anak sa mundo ng mga taong walang puso, ngunit sa isang iglap, tila kinuha ng tadhana ang lahat ng aking pinaghirapan. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking kanang braso ay nakagapos sa mga tubo ng swero. Ang bawat galaw ko ay nagdudulot ng matinding pag-ikot ng paligid. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako maaaring manatili rito. Kailangan kong hanapin ang aking anak. Kahit gapangin ko ang buong Makati, kailangan kong malaman kung ligtas siya. Ngunit ang pinto ng silid ay biglang bumukas nang walang babala. Hindi ito ang mabilis na hakbang ng isang nurse o ang banayad na kilos ng isang doktor. Ang mga hakbang na narinig ko ay mabigat. Bawat bagsak ng sapatos sa sahig ay may dalang awtoridad at kapangyarihan na tila nagpapatahimik sa buong paligid. Ang amoy ng mamahaling tabako at sandalwood ay unti-unting humalo sa hangin. Isang amoy na pilit kong kinalimutan, ngunit nakaukit na sa aking alaala simula pagkabata. 10 taon, Isabela. 10 taon kang nagtago sa mga eskinita, namuhay na parang daga, para lamang sa ganitong katapusan. Ang boses na yon, malalim, baritono, at puno ng pait, na binalot ng bakal. Dahan-dahan kong nilingon ang pinagmulan ng boses. Doon, sa may paanan ng aking kama, nakatayo ang isang lalaking may pilak na buhok. Tuwid ang tayo sa kabila ng edad, at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang aking ama, ang Don Leandro Alonzo, na kinatatakutan ng buong lungsod. Papa! Ang tanging lumabas sa aking lalamunan bago ako muling nabulunan ng sarili kong luha. Hindi siya lumapit upang yakapin ako. Hindi ko rin naman yon inaasahan. Nanatili siyang nakatayo doon, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang gintong baston. Ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang panga.
Dinala ka rito bilang isang Jane Doe, isang babaeng walang pangalan na nahaagip sa kalsada. Kung hindi pa nakita ng aking mga tauhan ang lumang locket na suot mo, marahil ay nabubulok ka na sa kung saang pampublikong ospital. Ang anak ko, Papa, si Elian, nasaan siya? Hindi ko na inintindi ang kanyang mga sumbat. Ang mahalaga lang ay ang aking anak. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Tinitigan ako ni Papa nang matagal bago siya dahan-dahang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makilala ko iyon. Iyon ang maliit na silver ring na may hugis ng korona. Ang tanging alaala ko mula sa aking yumaong ina na ibinigay ko kay Elian para maging anting-anting niya, ang singsing na dapat ay suot ng aking anak. Nakuha ito ng aking mga tao sa sahig ng La Azucena. Malamig na pahayag ni Papa. May nakakita sa isang bata na pinalayas doon habang bumubuhos ang ulan. Sinasabi mo ba sa akin na ang aking apo, ang dugo at laman ng mga Alonso, ay tinrato na parang pulubi sa sarili kong ari-arian? Ang kanyang boses ay hindi na lamang puno ng galit. Ito ay may kasamang panganib na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan. Ang serye ng mga pangyayari ay unti-unting nagdudugtong sa aking isipan. Ang pagkakahulog ng singsing ni Elian, ang kanyang pag-iisa sa ulan, at ang presensya ng aking ama rito. Nasaan siya, Papa? Sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ko? Halos pasigaw kong tanong habang pilit kong hinihila ang aking swero. Tumingin si Papa sa bintana, sa madilim na langit ng Makati na tila hindi pa rin natatapos ang pagluha. Hahanapin natin siya, Isabela, at sisiguraduhin ko na ang bawat taong humawak sa kanya nang walang paggalang ay magbabayad ng higit pa sa kaya nilang ibigay. Ngunit sa kabila ng pangako ng aking ama, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Isang takot na mas masakit pa sa anumang pinsala sa aking katawan. Kung nakuha ang singsing sa sahig ng restaurant at ang ulan ay ganoon kalakas, nasaan si Elian sa mga sandaling ito at sino ang kasama niya? Punasan mo ng maigi iyan, Lourdes. Ayaw kong may natitirang bakas ng dumi ng batang iyon dito. Nakakapit sa bawat hibla ng carpet ang amoy ng kahirapan at hindi iyan bagay sa La Azucena. Ang boses ni Maristela Rivas ay tila matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng umaga. Kahit wala ako roon, tila naririnig ko ang bawat salita niya habang ikinukwento sa akin ng mga tauhan ni Papa ang nangyari sa loob ng restaurant pagkatapos ng unos. Nakaupo ako sa aking kama sa ospital, mahigpit na nakahawak sa puting kumot hanggang sa mamuti ang aking mga buko-buko ng daliri. Ang bawat detalye ng kanyang kalupitan ay tila mga laso na unti-unting pumapatay sa aking pasensya. Sa gitna ng marangyang hall, si Lourdes ay nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na puno ng gatla at kalyo mula sa dekadang pagtatrabaho ay pilit na ikinukuskos ang isang basahan sa spot kung saan huling nakatayo ang aking anak. Walang imik ang matanda. Tanging ang mabibigat na hininga niya ang naririnig habang tinitiis ang bawat insulto. Para kay Maristela, si Lourdes ay hindi tao. Isa lamang itong kagamitan na pwedeng palitan, pwedeng tapakan. And look at this. Dagdag ni Yvonne, ang kanang kamay ni Maristela habang iwinawagayway ang isang folder ng mga resibo. May kulang na 3,000 piso sa benta kagabi, ma'am. At sino pa ba ang may access sa counter kundi ang mga tagalinis na gaya niya? Marahil ay ginamit niya ang kaguluhan kagabi para magnakaw. Isang malupit na akusasyon. Alam ko ang katotohanan. Si Lourdes ang nagbigay ng tinapay sa aking anak. Siya ang tanging pusong may tibok sa loob ng impyernong yon. Ngunit sa mundong binuo ni Maristela, ang kabutihan ay isang kahinaan na dapat parusahan. Magnanakaw ka na rin ba ngayon, Lourdes?
Seryosong tanong ni Maristela habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mga mamahaling takong ay naglilikha ng tunog na tila orasan ng kamatayan sa tahimik na silid. Hindi sapat na pinatuloy mo ang batang pulubi na yon. Ngayon ay ninanakawan mo pa ang kumpanyang nagpapakain sa'yo. Ma'am, wala po akong kinuha. Maawa po kayo. Matanda na po ako. Wala po akong ibang trabahong mapupuntahan. Ang basag na boses ni Lourdes ay sapat na upang durugin ang puso ng sino mang nakikinig. Ngunit hindi si Maristela. Kinuha ni Maristela ang isang basong tubig mula sa lamesa at dahan-dahang ibinuhos ito sa sahig na kasasagawa lang linisin ni Lourdes. Ang tubig ay humalo sa natitirang alikabok, lumilikha muli ng putik. Linisin mo iyan at pagkatapos, lumayas ka na. Huwag mo nang hintayin na tawagan ko pa ang mga pulis. Ang isang amoy lupa na katulad mo ay walang puwang sa aking palasyo. Habang pinapakinggan ko ang report, ang aking lalamunan ay parang nasusunog sa galit. Ganito ba ang tingin nila sa amin? Na dahil wala kaming suot na mamahaling alahas o dahil may mantsa ang aming damit, ay may karapatan na silang nakawin ang aming dangal? Maristela Rivas. Binigkas ko ang kanyang pangalan sa loob ng madilim na silid ng ospital. Ang bawat letra ay puno ng pangako. Pangako ng isang bagyo na hindi niya mapaghahandaan. Tumingin ako kay Papa na nakatayo sa may bintana, tila isang estatwa ng hustisya. Papa, ayaw kong mamatay ang Laasucena sa isang iglap lang, bulong ko. Gusto kong makita nila kung paano gumuho ang kanilang mundo, brick by brick. Gusto kong maranasan nila ang bawat pait na ipinalasap nila kay Elian at kay Lourdes. Nilingon ako ni Papa, may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata na tila ngayon lang niya muling nakilala ang kanyang anak. Ano ang plano mo, Isabela? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na puso. Hayaan mo silang magdiwang sa kanilang palasyo sa huling pagkakataon dahil bukas, ang lupang kinatatayuan nila ay hindi na magiging sa kanila. At ang reynang kinatatakutan nila ay luluhod sa harap ng batang tinawag nilang basura. Ngunit sa gitna ng aking pagpaplano, isang takot ang biglang sumagi sa aking isipan. Kung pinalayas na si Lourdes, wala na akong koneksyon sa huling taong nakakita kay Elian. At sa labas, ang ulan ay tila wala pa ring balak tumigil. Nasaan ka, anak ko? Saang sulok ng Makati ka nagtatago? Habang ang iyong ina ay naghahanda ng digmaan. Isang malaking misteryo pa rin ang bumabalot sa bawat minuto. Habang si Maristela ay nagpapakasasa sa kanyang tagumpay sa pagpapaalis kay Lourdes, hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan na ng mga mata na hindi marunong magpatawad. Lolo, huwag po kayong magagalit. Pero nadumihan ko po ang sahig nila. Ayaw po ng magandang lady ng putik, kaya po niya ako pinalabas. Ang boses ni Elian ay kasing hina ng pagaspas ng pakpak ng isang sugatang ibon. Nakahiga siya sa isang pribadong suite, katapat lang ng aking silid. Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa aking 7 taong gulang na anak, parang may humiwa sa aking puso gamit ang isang kalawangin at mapurol na kutsilyo. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang bali sa aking katawan. Ang aking anak, sa gitna ng kanyang takot at pag-iisa, ang iniisip pa rin ay ang kasalanang ibinintang sa kanya, ang pagkakaroon ng putik sa sapatos. Nakatayo si Papa sa gilid ng kama ni Elian. Ang kanyang malalaking kamay, na dati ay tanging panulat at kontrata lang ang hawak, ngayon ay dahan-dahang humahaplos sa nanginginig na balikat ng aking anak. Nakita ko ang mga sugat sa tuhod ni Elian na nalinis na ng mga nurse, ngunit ang mas malalim na sugat ay nasa kanyang mga mata. Ang bata kong masayahin ay tila naging isang estranghero na takot gumawa ng anumang ingay. Hindi ka dapat humingi ng tawad, apo.
Ang boses ni Papa ay gumaralgal. Isang bagay na hindi ko kailanman naririnig sa buong buhay ko. Sila ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Sila ang may maruming puso, hindi ang iyong mga sapatos. Dahan-dahang kinuha ni Elian ang kanyang lumang backpack mula sa gilid. Sinubukan niyang ayusin ang napunit na plastik ng bibingka na nakuha ng mga tauhan ni Papa mula sa basurahan ng La Azucena. Lolo, regalo ko po ito kay Mommy. Birthday po niya. Pero sabi po ng lady, basura na po ito. Sabi po niya, pati po ako, basura. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila isang bagyong nagtitipon ng lakas bago ang paghampas. Tumingin si Papa sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang apoy na dati ay kinakatakutan ko. Ngunit ngayon ay nagsisilbing aking sandigan. Ang leon ng Makati ay hindi na lamang galit. Siya ay handa ng Manila. Anong hitsura ng babaeng yon, Elian? Tanong ni Papa sa malambing ngunit determinadong tono. Maganda po siya, pero galit po ang mga mata niya. May suot po siyang malaking gold na relo at tinapakan po ng isa pang lady ang cake coco. Sabi po nila, bawal po ang amoy pores sa loob. Inosenteng sagot ng aking anak. Hindi na nakapagsalita si Papa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Sumunod ako, gamit ang aking wheelchair. Pilit na tinitiis ang hapdi ng aking mga tahi. Sa hallway ng ospital, tumigil si Papa at kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay tila gawa sa bato. Walang emosyon, ngunit punong-puno ng panganib. Alberto! Tawag niya sa kanyang chief of security. I want a full background check on Maristela Rivas and Yvonne Calderon. Lahat. Mula sa pinakamaliit na utang nila hanggang sa kung anong oras sila humihinga. At tawagan mo ang legal team. I want the lease contract of La Azucena on my desk in 1 hour. Papa, tawag ko sa kanya. Hayaan mo akong harapin sila. Gusto kong makita nila ang mukha ng nanay na pulubi na hinamak nila. Nilingon ako ni Papa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hinawakan niya ang aking kamay ng may pagmamahal. Isabela, hindi ko hinayaang mabuhay ka ng marangal sa loob ng 10 taon para lang bastusin ng mga taong walang pinag-aralan. Ang La Azucena ay nakatayo sa lupang pagmamay-ari ng Alonzo Group at ang bawat sentimo na kinikita nila ay dadaan sa aking mga kamay. Gagawin nating impyerno ang paraisong ipinagmamalaki nila. Ngunit habang nagpaplano kami, isang itim na envelope ang iniabot ng isang sekretary kay Papa. Galing ito sa accounting department ng Alonzo Group na humahawak sa mga commercial leases. Nang buksan ito ni Papa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Interesting, bulong ni Papa. Mukhang hindi lang ugali ang marumi sa La Azucena. May mga dokumentong nagsasabi na ang restaurant ay nalulugi na, ngunit ang mga report na ipinapadala sa atin ay nagsasabing sila ay kumikita ng malaki. May nagluluto ng libro, Isabela. Ang aking isipan ay agad na bumalik kay Yvonne, ang babaeng tinapakan ang cake ni Elian. Sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang bitag. Ang kailangan na lang nating gawin ay hintayin silang mahulog. Ngunit bago pa man kami makakilos, isang tawag ang natanggap ni Papa mula sa security ng La Azucena. May isang lalaking nanggugulo sa labas ng restaurant. Hinahanap si Maristela at sumisigaw tungkol sa isang malaking utang. Isang bagong karakter sa dula na ito ang lumitaw at tila may dalang susi sa nakaraan ni Maristela na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga mamahaling hiyas. Hindi mo ako matataguan, Maristela. Kahit magbalot ka pa ng ginto at maligo sa mamahaling pabango, alam ko ang amoy ng basurang pinanggalingan mo. Huwag mong kalimutan, ako ang nakakaalam kung paano mo ninakaw ang unang puhunan mo. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ng telepono
ay tila isang malansang putik na pilit kumakapit sa balat ni Maristela. Habang nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina, dahan-dahang hinaplos ni Maristela ang kanyang suot na perlas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, isang bagay na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang makapal na makeup. Ang lalaking iyon, si Eduardo, ay ang anino ng kanyang nakaraan na pilit niyang ibinaon sa limot. Ang saksi sa kanyang pagiging mahirap, sa kanyang mga maling desisyon, at sa kanyang pagtakwil sa sariling dangal para lamang makaakyat sa lipunan. Ano ba ang gusto mo? Tanong ni Maristela. Ang boses niya ay gumaralgal sa takot na pilit niyang ikinukubli bilang galit. Binigyan na kita ng pera noong nakaraang buwan. Huwag kang magkakamaling lumapit dito sa La Azucena kung ayaw mong ipakulong kita. Pera? Ang perang ibinigay mo ay barya lang kumpara sa kinikita ng restaurant na ito. Sagot ng lalaki nang may mapait na tawa pa. Maghanda ka, Maristela. Dahil kung hindi mo ibibigay ang hinihingi ko, ibubunyag ko sa lahat na ang reyna ng Makati ay isa palang hamak na magnanakaw ng tadhana. Narinig ko ang pagbagsak ng handset ng telepono sa mesa ni Maristela mula sa recording na nakuha ng mga tauhan ni Papa. Nakaupo ako sa gilid ng kama ni Elian, pinapakinggan ang bawat salita habang ang aking anak ay mahimbing na natutulog. Ang bawat revelasyon ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Heto ang babaeng humamak sa aking anak dahil sa putik. Samantalang ang sarili niyang nakaraan ay puno ng dumi na mas malala pa sa anumang mantsa sa kalsada. Ngunit hindi lang si Maristela ang may itinatago. Sa loob mismo ng kanyang palasyo, may isa pang ahas na naghihintay ng pagkakataon. Pumasok si Yvonne sa opisina ni Maristela nang hindi kumatok. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Ma'am, may problema tayo. Ang accounting department ng Alonso Group ay nagpadala ng abiso. Magsasagawa raw sila ng biglaang audit bukas ng umaga. Kailangan nating ayusin ang mga libro. Audit? Bakit ngayon lang sila mag-i-inspeksyon pagkatapos ng maraming taon? Sigaw ni Maristela habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Yvonne, siguruhin mong malinis ang lahat. Ayaw kong may makita silang butas. Iyon na nga ang problema, ma'am. Bulong ni Yvonne, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ang perang kinuha natin noong nakaraang quarter, hindi ko pa naibabalik. At ang mga resibo mula sa mga peking supplier, baka mahalata nila. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng katarungan na unti-unting gumagapang sa aking puso. Ang dalawang babaeng ito na nagsama sa pagyurak sa dangal ng aking anak at ni Lourdes ay ngayon ay nagtutulakan sa bangin ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Sila ay mga biktima ng kanilang sariling kasakiman. Habang pinapanood ko ang mahimbing na pagtulog ni Elian, hinaplos ko ang kanyang noo. Anak, malapit na! Bulong ko sa hangin. Ang mga taong kumuha ng ngiti mo ay malapit ng maranasan kung paano mawalan ng lahat. Tumingin ako sa bintana ng ospital. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang gabi ay nananatiling madilim. Sa kalsada, nakita ko ang isang lumang sasakyan na nakaparada sa tapat ng La Azucena. Isang lalaki ang nakasandal sa pinto nito, naninigarilyo habang nakatingin sa nagniningning na karatula ng restaurant. Si Eduardo, ang nakaraan ni Maristela, ay hindi na lamang anino. Ito ay isa ng buhay na banta na nakatayo sa kanyang pintuan. Ngunit ang hindi alam ni Yvonne, habang tinitingnan niya ang kanyang boss, nang may pagkabalisa ay may sarili rin siyang plano. Sa ilalim ng kanyang mesa, may isang itim na bag na puno ng pera. Ang perang balak niyang itakas bago pa man dumating ang mga auditor ng aking ama. Ang katapatan sa pagitan ng dalawang kontrabida ay nagsisimula ng mabitak. Sino ang unang mahuhulog? Ang reynang puno ng kasinungalingan o ang kanang kamay na punong-puno ng pagkakanulo? Isang bagay lang ang sigurado,
Sa darating na bukas, ang La Azucena ay hindi na magiging kasing ningning ng dati. Ang mga kristal na chandelier nito ay magsisimulang magbitak at ang bawat sikretong itinago nila sa ilalim ng mga mamahaling carpet ay sisirit palabas na parang baha. Hindi na ikaw ang Isabela na tumakas sa akin 10 taon na ang nakalipas. Hindi na ikaw ang babaeng takot humarap sa mundo. Ang mga salitang iyon ay tila gumuguhit sa salamin habang pinagmamasdan ko ang aking sarili. Nakaupo ako sa harap ng malaking salamin sa aking pribadong silid sa Alonso Residence. Ngayon ko lang muling nakita ng buo ang aking sarili matapos ang aksidente, matapos ang 10 taon ng pagtatago. Ang mahaba kong buhok na laging nakatali ay ngayon ay maiksi na, bumubungad sa aking balikat, mas praktikal at mas malakas ang dating. Ang aking noo, na dati ay makinis, ay may maliit na pilat na ngayon. Isang bakas ng nakaraang paghihirap. Ngunit sa aking paningin, ito ay tila isang badge of honor, hindi marka ng kahinaan. Kaya mo ba talagang harapin ang lahat ng ito, Isabela? Tanong ni Papa, nakatayo sa may pintuan, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang mundo ng negosyo ay malupit. Hindi ito ang iyong social work na puno ng pagdamay. Kailangan mo ng bakal na puso para manatili sa itaas. Tumingin ako sa kanya at sa aking mga mata, alam kong nakita niya ang apoy na matagal nang natutulog. Papa, sa loob ng 10 taon, nakita ko ang tunay na kalupitan ng mundo, ang kawalan ng awa ng mga taong mayaman sa mga taong walang-wala, ang pananamantala, ang pangmamaliit. At ngayon, matapos nilang yurakan ang aking anak, sinasabi mo sa akin na wala akong bakal na puso? Hindi na siya sumagot. Alam kong nauunawaan niya ang aking sinasabi. Ang nakita ni Elian sa La Azucena ay hindi lamang isang simpleng insidente. Ito ay representasyon ng lahat ng masama sa lipunang pilit kong iniiwasan. At ngayon, panahon na para harapin ang lahat ng iyon, hindi para takasan. Lumabas ako at dahan-dahang lumapit sa silid ni Elian. Nakahiga siya, mahimbing pa rin ang pagtulog. Ngunit sa kanyang mga mata, kahit nakapikit, may bakas pa rin ng takot. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak pa rin sa durog na bibingka na ngayon ay nasa isang plastic container. Ito ang naging gasolina ng aking galit, ang naging pundasyon ng aking desisyon. Hindi ko maaaring hayaan na ang aking anak ay lumaki na may takot sa mga taong may kapangyarihan. Kailangan niyang makita na ang hustisya ay umiiral at ang kabutihan ay nagtatagumpay. Don Leandro, ipapadala ko sa inyo ang mga papeles na kailangan para sa appointment ni Miss Isabela bilang acting chairperson ng Alonso Group. Naririnig kong boses ni Alberto, ang chief of security ni Papa, sa telepono. At ang audit team ay handa na para sa La Azucena bukas ng umaga. Bumalik ako sa aking silid at inilabas ang mga dokumento na ibinigay ni Papa. Mga financial report ng La Azucena. Bawat numero, bawat transaksyon ay masusi kong inaaral. At doon, nakita ko ang kalaliman ng pandaraya ni Yvonne. Hindi lang maliit na halaga ang nawawala. Ito ay isang malawakang pagbaluktot ng katotohanan. Ang restaurant na tila kumikita ng malaki sa papel ay nalulugi na pala sa totoo. Ang bawat sentimo ay unti-unting nilulustay ng kanyang kanang kamay. Mabilis kang mahuhulog, Yvonne Calderon, bulong ko habang isinasara ang folder. At kasama mo ang iyong Reyna. Tinawagan ko si Lourdes. Nalaman ko na nakatira siya sa isang maliit na barong-barong sa Tondo. Pilit na kumakapit sa kanyang dignidad sa kabila ng pagiging walang trabaho. Nagpadala ako ng isang tao upang maghatid ng tulong at upang kumuha ng iba pang impormasyon tungkol sa panloob na kalagayan ng La Azucena. Ang bawat maliit na detalye, ang bawat malalim na hininga
ng galit na naramdaman ni Lourdes ay mahalaga sa aking plano. Kinabukasan, sa gitna ng malaking boardroom, nakaupo ako sa tabi ni Papa. Ang mga corporate executives ng Alonso Group ay nagtitipon, nagtataka sa biglaang pagbabago sa pamamahala. Ang kanilang mga mata ay tila nagtatanong, nagtataka kung sino ang babaeng ito na ngayon ay nakaupo sa tabi ng kinatatakutang Don Leandro. Ngunit hindi na ako ang Isabela na tumakas. Ang bawat tingin na ibinato nila sa akin ay sinasalubong ko ng isang tingin na matalas, matalim, at puno ng pangako. Pangako ng isang bagong umaga para sa Alonso Group at isang madilim na gabi para sa mga taong nagmalaki sa kanilang kayamanan. Mga Ginoo at binibini, sabi ni Papa, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ipinapakilala ko sa inyo ang inyong bagong acting chairperson, si Isabela Alonso. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat sa silid. Ang pagkabigla ay nababasa sa mukha ng bawat isa, ngunit ang aking mga mata ay nakapako sa malaking bintana. Sa direksyon ng La Azucena, isang bagong Isabela ang isinilang at handa na akong ibalik ang dangal ng aking anak at ipaghiganti ang bawat taong kanilang inapi. Ang matalim na tingin ko ay tila nangangako ng isang digmaan na hindi kailanman nila inasahan. Ito po ang aming special menu, ma'am. Ang aming chef po ay naghanda ng mga putaheng eksklusibo para sa aming mga piling kliyente. Ang boses ng waiter ay magalang, ngunit sa likod nito ay nararamdaman ko ang pagod at pilit na pagngiti. Nakaupo ako sa isang sulok ng La Azucena sa parehong pwesto kung saan nakita kong sinisigawan ni Maristela ang aking anak. Ang mga ilaw ng chandelier ay kumikinang pa rin. Ang mga silver na kagamitan ay nagniningning. Ngunit sa aking paningin, ang lahat ng karangyaan ay tila isa lamang malaking anino na pilit tinatakpan ang madilim na katotohanan. Kasama ko si Alberto, ang Chief of Security ni Papa, na ngayon ay nagsisilbi kong personal assistant. Nakabihis siya ng maayos, tila isa ring kliyente, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat galaw sa loob ng restaurant. Ako naman, nakasuot ng isang simpleng black dress, walang mamahaling alahas, at ang aking buhok ay nakatali. Ganap na kabaligtaran ng Isabelang nakilala nila dati at malayo sa Maristela Rivas na reyna ng lugar na ito. Salamat, sagot ko sa waiter. Pilit na pinipigilan ang emosyon na pilit kumakawala sa aking dibdib. Ang bawat amoy ng pagkain, ang bawat tunog ng pagtawa ay nagdadala sa akin pabalik sa gabi kung kailan hinamak ang aking anak. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina ni Maristela. Lumabas siya, nakasuot ng isang pulang gown na tila sumasabay sa init ng kanyang ulo. May kasama siyang isang matabang lalaki na tila isa sa mga regular niyang kliyente. Ang kanyang nangungiti ay pilit at may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. "Don't worry, darling," rinig kong sabi ng lalaki habang hinahaplos ang braso ni Maristela. "Sigurado akong maaayos din ang problema mo sa pinansyal. Malaki ang kita ng restaurant na ito." "Sana nga po, sir." Pilit ng ngiti ni Maristela. "Masyado lang po kaming nagkaroon ng bad investments. Pero huwag po kayong mag-alala. Maganda po ang magiging anniversary celebration natin. Nakapagpa-reserve na po ako ng champagne." Pinanood ko si Maristela habang naglalakad sa gitna ng restaurant, nakikipag-usap sa mga kliyente, nagpapanggap na lahat ay maayos. Ngunit sa ilalim ng kanyang maskara ng karangyaan, nakikita ko ang pagkabahala. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, tila naghihintay sa anino ni Eduardo na pwedeng sumulpot anumang oras. "Miss Isabela, may nagpadala po ng message galing sa accounting department," bulong ni Alberto, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Nakatakda po ang audit bukas ng umaga at may nakita silang discrepancy sa delivery logs ng wine. May nakalagay na 50 bottles ng champagne, pero sa inventory, 20 lang ang nakatala. Ngumiti ako.
Ang champagne na ipinagmamalaki ni Maristela na ginamit niya para ipagdiwang ang anniversary nila ay ang mismong patunay ng kanyang pandaraya. Si Yvonne, ang kanyang kanang kamay, ay patuloy na naglilipat ng pera mula sa restaurant papunta sa kanyang personal na account. Ang dalawang ito ay magtutulungan sa paghuhukay ng sarili nilang libingan. Biglang tumayo si Maristela. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago ng kulay nang makita niya si Lourdes. Nakasuot ang matanda ng isang malinis na uniforme, nakatayo sa may likod ng restaurant, pilit na nagtatago. Lourdes, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko nang ayaw kong makita ang pagmumukha mo sa lugar na ito? Sigaw ni Maristela. Hindi na inintindi ang kanyang mga kliyente. Ma Maristela, kinakausap ko lang po ang aking kaibigan. Sagot ni Lourdes, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng tapang. Wala kang kaibigan dito, Lourdes. Lumayas ka na. Hindi po, ma'am. Hindi po ako aalis. Matigas na sagot ni Lourdes. Dahil simula bukas, ako na po ang bagong supervisor ng cleaning services dito at may bago rin pong may-ari ang gusaling ito. Ang mga salita ni Lourdes ay tila kidlat na tumama sa gitna ng La Azucena. Lahat ng tingin ay nakapako kay Lourdes at pagkatapos ay bumaling kay Maristela. Ang mukha ni Maristela ay maputla. Ang kanyang mga mata ay tila gusto nang sumabog sa galit at pagtataka. Ang kanyang pilit na ngiti ay biglang naglaho. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan. Dahan-dahang lumapit sa gitna ng restaurant. Ang bawat hakbang ko ay may dalang bigat, may dalang pangako. Ang mga mata ni Maristela ay nagtama sa akin at sa sandaling iyon, nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Unti-unti niyang naalala kung sino ako, ang babaeng nakatayo sa labas ng pintuan, ang ina ng batang hinamak niya. Good evening, Miss Rivas. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may taglay na lamig na tila yelo. Mukhang may bago na nga tayong supervisor at isang bagong may-ari. Hindi ba, Lourdes? Ang mga mata ni Maristela ay napuno ng galit at takot. Ang kanyang mamahaling gown ay tila isang basahan na lamang sa kanyang nanginginig na katawan. Ang kanyang palasyo ay malapit ng gumuho at hindi na siya ang reyna. Sa kanyang mukha, nababasa ko ang kanyang mga katanungan. Paano? Bakit? Sino? Ngunit ang hindi niya pa rin alam ay ang pinakamalaking twist ng gabing iyon. Ang lalaking nakasandal sa labas ng restaurant, si Eduardo, ay hindi lamang ang kanyang nakaraan. Siya rin ang inaasahang bisita para sa audit bukas. Isang banta mula sa loob at isang banta mula sa labas. Ang ingay ng mga tinidor na tumama sa plato, ang mahihinang bulungan ng mga kliyente, at ang malakas na pagtibok ng aking puso, lahat ay tila naghalo sa isang nakakabinging symphony sa loob ng La Azucena. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa nanlalaking mga mata ni Maristela Rivas. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng pagmamayabang, ay ngayon ay maputla, tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Isabela? Nautal na tanong ni Maristela. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang babaeng itinuring niyang basura, ang inang pinaghihinalaan niyang namamalimos, ay ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. May dalang awtoridad na hindi niya kailanman inakala. Hindi ko inaasahan na makikilala mo pa ako, Miss Rivas. Sagot ko. Ang bawat salita ko ay may dalang lamig na tila yelo. Matagal na rin. 10 taon na. Sa loob ng 10 taon na yan, marami nang nagbago, marami nang nawasak, at marami nang babangon. Sa likod ko, si Lourdes ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Samantala, si Yvonne ay tila isang daga na naipit sa isang bitag. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan at kay Maristela,
pilit na naghahanap ng takas. Anong ibig mong sabihin? Pilit na tanong ni Maristela. Ngunit sa kanyang mga mata, nababasa ko ang takot na nagsisimulang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Ang ibig kong sabihin, Miss Rivas, ay natapos na ang iyong paghahari. Sagot ko. Sa sandaling iyon, ang pinto ng restaurant ay muling bumukas. Hindi ito si Eduardo, kundi isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng corporate attire, may dalang mga folder at laptop. Sa unahan nila, nakatayo ang pinuno ng legal department ng Alonso Group, si Attorney Fernandez. Magandang gabi sa lahat, sabi ni Attorney Fernandez. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nandito kami upang magsagawa ng biglaang audit sa La Azucena sa utos ni Don Leandro Alonso. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ang mga kliyente na dati ay abala sa kanilang pagkain, ngayon ay nakatitig sa amin. Tila nanonood ng isang drama sa telebisyon. Ang mukha ni Maristela ay nagkulay abo. Tumingin siya kay Yvonne na ngayon ay halos hindi na makahinga sa kaba. Audit? Wala kayong karapatang gawin yan. Sigaw ni Maristela. Ngunit ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas. May karapatan kami, Miss Rivas. Sagot ko. Lumabas mula sa anino ni Attorney Fernandez. Dahil ang gusaling ito, ang lupang kinatatayuan nito, at ang lahat ng nasa loob nito ay pagmamay-ari ng Alonso Group. At ako si Isabela Alonso. Ang pagkabigla ay sumakop sa buong silid. Narinig ko ang pagbagsak ng baso mula sa isang lamesa. Ang mga kliyente na dati ay tinitingala si Maristela, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may awa at pagtataka. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho sa harap ng lahat. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Sa likod ng grupo ng mga auditor, may isang pamilyar na mukha ang lumabas. Si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Maristela, puno ng galit at paghihiganti. Eduardo, anong ginagawa mo rito? Bulong ni Maristela. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Nandito ako para bawin ang dapat ay sa akin, Maristela. Sagot ni Eduardo. Ang kanyang boses ay malakas na sapat upang marinig ng lahat. At para ibunyag ang lahat ng baho mo, hindi mo matatakasan ang nakaraan mo, ang lahat ng kasinungalingan mo, ang lahat ng pandaraya mo, ang lahat ng inutang mo sa akin. Ibabayad mo ngayon. Sa sandaling iyon, kinuha ni Attorney Fernandez ang isang projector at ipinakita ang mga bank statement, ang mga pekeng resibo, at ang lahat ng ebidensya ng pandaraya na ginawa ni Yvonne sa utos ni Maristela. Ang bawat numero ay tila isang punyal na tumutusok sa puso ni Maristela. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding kahihiyan, ang hiya, na matagal niyang ipinagmalaki na hindi niya nararamdaman. Ngunit may isang bagay na mas masakit pa sa mga numerong yon. Sa screen ng projector, ipinakita ni Alberto ang isang larawan. Ang larawan ng aking anak na si Elian, basang-basa sa ulan, na may nakasulat sa ibaba. Ang batang itinapon sa kalsada. Ang karapatan ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang suot. Ang mga kliyente na kanina ay pinagtatawanan ang sitwasyon, ngayon ay namumula sa galit. Ang pagkamuhi sa kanilang mga mata ay mas masakit kaysa sa anumang sampal sa mukha. Ang lahat ng karangyaan ni Maristela, ang lahat ng kapangyarihan niya, ay unti-unting naglaho sa harap ng katotohanan. Hindi ito totoo, sigaw ni Maristela, pilit na lumalapit sa projector, tila gustong basagin ang larawan ng aking anak. Sino ang naniniwala sa isang basurang tulad niya? Sino ang naniniwala sa inyo? Ngunit bago pa man niya mahawakan ang screen, tumayo si Lourdes. Ang kanyang matanda ngunit matatag na katawan ay humarang kay Maristela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ang basura ay ang mga pusong gaya mo, Maristela, sabi ni Lourdes. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng kanyang matagal na pagtitiis. Ang basura
ay ang mga taong lumalabas na marangal sa harap ng iba, ngunit binubulok ang loob ng kanilang kapwa. Ang basurang iyan ay ang bunga ng sarili mong kasakiman. Ang mukha ni Maristela ay nag-alab sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila gustong sampalin si Lourdes. Ngunit sa huling sandali, ang kanyang kamay ay biglang nanigas sa ere. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay tila mawawalan na ng malay. Ang lahat ng kanyang pagmamayabang, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang Laasucena, ang kanyang toreng ginto, ay gumuhuho na. Ang malakas na tunog ng ambulansya ang tanging pumutol sa katahimikan na bumalot sa Laasucena. Si Maristela, na kanina ay naghahari, ay ngayon ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Isang medical team ang mabilis na lumapit upang suriin siya. Ang kanyang palasyo ay naging kanyang bilangguan at ang kanyang pagbagsak ay nasaksihan ng lahat ng kanyang hinamak. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila wala na sa aking isipan. Ang tanging mahalaga ay ang ngiti ng aking anak. Kinabukasan, sa isang pribadong silid sa Alonso Residence, nakaupo ako sa tabi ni Elian. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ang kanyang nangiti ay mas malawak kaysa dati. Hindi na siya ang batang takot at nalulumbay. Ang pagiging nasa piling ko at ang pagmamahal ng kanyang lolo ay tila nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Mami, totoo po ba na ikaw ang may-ari ng restaurant na yon? Inosenteng tanong ni Elian habang kinakain niya ang paborito niyang adobo. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Oo, anak. Ngayon, pagmamay-ari na natin at may bago na tayong manager doon. Si Lola Lourdes. Talaga po? Yehey! Sigaw ni Elian. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Ang bait po ni Lola Lourdes. Siya po ang nagbigay sa akin ng tinapay noong inilabas ako. Sa pagbanggit niya sa pangyayaring iyon, tila may hapdi pa rin sa aking puso. Ngunit ang hapdi na yon ay hindi na tungkol sa galit, kundi sa pasasalamat. Pasasalamat kay Lourdes at pasasalamat sa tadhana na nagbigay sa amin ng pagkakataong muling bumangon. Pumasok si Papa sa silid, may dalang isang malaking teddy bear para kay Elian. Ang kanyang mukha ay mas magaang tingnan, mas malambot kaysa dati. Hindi na siya ang Don Leandro na kinatatakutan ko noon. Ngayon, siya ay isang lolo na handang gawin ang lahat para sa kanyang apo. Apo, simula ngayon, hindi ka na matatakot sa sinuman, sabi ni Papa habang niyayakap si Elian. Laging tatandaan na ikaw ay isang Alonzo at ang mga Alonzo ay hindi kailanman nagpapatalo. Nakita ko ang pagkinang ng mga mata ni Elian. Sa wakas, ang takot na matagal nang bumabalot sa kanya ay nagsimulang maglaho. Ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya ay ang pinakamagandang gamot para sa kanyang sugat sa puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagalakan, may isa pa ring bagay na kailangan kong harapin. Ang aking nakaraan. Papa, tawag ko sa kanya nang lumabas kami ng silid ni Elian. May gusto akong sabihin sa inyo. Naupo kami sa kanyang opisina. Ang silence ay bumalot sa amin. Mabigat at puno ng hindi nasabing salita. Alam kong ang 10 taon na pagkakahiwalay namin ay hindi lamang dahil sa kanyang pagiging dominante. Ang malaking bahagi ng pagtatago ko ay dahil sa pagkamatay ni Mama. Patawad, anak. Ang unang lumabas sa bibig ni Papa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad sa pagiging isang ama na hindi ka naintindihan. Patawad sa pagmamataas ko. Patawad sa pagkukulang ko bilang isang asawa, bilang isang ama. Nagsimulang bumuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na sakit sa likod ng kanyang bakal na anyo. Ang pagkamatay ni Mama, ang aking paglayas, ang pagkawala ni Elian, lahat ng yon ay nagpabigat sa kanyang puso.
Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Ang bawat luha na dumadaloy mula sa kanyang mga mata ay tila naghuhugas ng lahat ng pait at galit na matagal nang namayani sa aming pamilya. Patawad din po, Papa. Patawad sa pagtakas ko. Patawad sa hindi ko pagharap sa inyo noon. Sa aming pagyakap, tila may isang malaking pader ang gumuho sa pagitan namin. Ang amoy ng kanyang pabango, na dati ay nagpapaalala sa akin ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay nagpapaalala sa akin ng isang ama na handa nang bumalik sa kanyang mga anak. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Hindi ito nangangahulugang ang lahat ng sakit ay biglang mawawala. Ngunit ito ay isang simula. Isang simula sa paghilom ng mga sugat at isang simula sa pagbuo ng isang bagong pamilya. Maristela Rivas ay dinala sa ospital. Balita ni Alberto nang pumasok siya. May severe anxiety attack. Si Yvonne Calderon naman ay tumakas matapos mabunyag ang lahat. Pero hindi siya makakalayo. Nasa mga kamay na namin ang lahat ng ebidensya. Ngumiti ako, hindi ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng paglaya. Hindi ko na kailangan panggalitin ang aking sarili sa mga taong yon. Ang kanilang kaparusahan ay ang kanilang sariling konsensya at ang pagkawala ng lahat ng pinaghirapan nila sa isang iglap. Ang totoo, hindi ko hinangad ang pagbagsak nila. Ang hinangad ko ay ang katarungan para sa aking anak at para sa mga taong naapi. At ngayon, natapos na ang laban. Ang paglaya ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong pamilya Alonso. Ang umaga ay bumangon nang may bagong liwanag sa Makati. Ang dati-ati abong langit ay ngayon ay pinintahan ng ginintuang kulay at ang bawat sinag ng araw ay tila naghuhugas ng mga bakas ng madilim na nakaraan. Sa gitna ng lahat, si Lourdes ay nakatayo sa harap ng La Azucena, ang kanyang lumang canvas bag na puno ng panibagong pag-asa. May bahagyang kaba sa kanyang dibdib, ngunit mas nangingibabaw ang isang uri ng matamis na pananabik. Pananabik para sa isang bagong simula. Good morning, Lola Lourdes. Bati ng isang batang security guard na dati ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang paggalang sa boses nito ay parang sariwang hangin na dumapo sa kanyang pisngi. Magandang umaga rin, Hiho. Sagot ni Lourdes. Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo at malaya. Naramdaman niya ang malambot na texture ng kanyang bagong uniforme, isang malinis na puting blouse at itim na palda na may logo ng Alonso Group. Hindi na siya isang tagalinis. Ngayon, siya na ang supervisor ng hospitality services. Ang utang na loob na ipinaramdam sa kanya ay mas mabigat pa sa anumang halaga ng pera. Pagpasok niya sa loob, ang restaurant ay tahimik, ngunit hindi na malamig. Ang amoy ng sariwang kape ay humalo sa hangin at ang mga staff na dati ay nagtatago sa takot ay ngayon ay abala sa paghahanda para sa muling pagbubukas. Nakita niya ang ilang mga matatandang katrabaho niya, mga waiter at assistant chef na dati ay biktima rin ng pananakit ni na Maristela at Yvonne. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa, pag-aalinlangan, ngunit may bakas din ng pag-asa. Lourdes, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Aling Nena, ang assistant chef na halos sumuko na sa kanyang trabaho dahil sa panggigipit ni Yvonne. Ako nga, Aling Nena. Sagot ni Lourdes, ang kanyang boses ay kalmado. At simula ngayon, ibang La Azucena na ang ating pagtatrabahuhan. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa pagitan ng mga staff. Ang ilan ay tila hindi makapaniwala. Ang ilan ay nagtataka. At ang ilan ay tila nagagalit pa rin sa biglaang pagbabago. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, bumukas ang pintuan ng restaurant. Pumasok si Isabela, nakasuot ng isang simpleng business suit. Ang kanyang aura ay puno ng kumpiyansa at karangalan. Kasama niya si Don Leandro, na ngayon ay tila mas masaya at mas magaan ang loob. Magandang umaga sa inyong lahat.
Malakas na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong restaurant. Alam kong marami sa inyo ang nagulat sa mga nangyari. Ngunit narito ako upang ipaalam sa inyo na ang La Azucena ay muling bubuksan. Hindi na ito magiging lugar ng pananakot at pangmamaliit. Ito ay magiging lugar ng dangal, respeto at pagmamahal. Tumingin siya kay Lourdes. Lourdes, ikaw ang magiging puso ng La Azucena. Ikaw ang magtuturo sa amin kung paano pahalagahan ang bawat tao mula sa pinakamaliit na basurero hanggang sa pinakamayamang kliyente. Dahil ang tunay na halaga ng isang restaurant ay hindi ang presyo ng kanyang pagkain, kundi ang serbisyo ng kanyang puso. Naramdaman ni Lourdes ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pambabastos ay tila nabura sa isang iglap. Isang bagong simula ang ipinagkakaloob sa kanya at handa siyang yakapin iyon ng buong puso. Lumapit siya sa isang bahagi ng counter kung saan dati ay palaging may mantsa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang makinis na surface. Dito dati nakita niya ang maliliit na bakas ng putik ng sapatos ni Elian. Ngayon, ang lugar na yon ay tila kumikinang sa pag-asa. Ngunit ang kapayapaan ay hindi pa rin kumpleto. Ma'am Isabela, may report po kami mula sa airport, bulong ni Alberto sa kanyang tainga. Si Yvonne Calderon po ay nahuli sa immigration. May dalang malaking halaga ng pera at mga pekeng dokumento. Kakasuhan po siya ng fraud at attempted flight. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Ang hustisya ay mabagal, ngunit tiyak. Si Yvonne, na nagtangkang takasan ng kanyang mga kasalanan, ay ngayon ay haharap sa kanyang tadhana. Ngunit si Maristela, ang kanyang kahihinatnan ay hindi pa rin malinaw. Ang kanyang pagbagsak ay nasaksihan ng lahat, ngunit ang kanyang pagbangon o ang kanyang tuluyang paglaho ay hindi pa nasusulat. Habang nagbibigay ng mga instructions si Lourdes sa mga staff, may isang lalaki ang pumasok sa restaurant. Hindi ito si Eduardo, kundi isang abogado na may hawak na sobre. Nilapitan niya si Isabela. Miss Alonso, may sulat po mula kay Miss Maristela Rivas. Sabi ng abogado, ang kanyang boses ay formal. Hinihingi po niya ang kanyang personal na gamit. At may huling-hiling po siya. Gusto niya pong kausapin kayo sa ospital. Ang mga mata ni Isabela ay nanliit. Isang huling pagkakataon upang harapin ang babaeng nagdulot ng matinding sakit sa kanyang anak. Ito ba ay isang bitag o isang senyales ng tunay na pagsisisi? Ang bagong bukang liwayway ng La Azucena ay puno ng pag-asa. Ngunit may bahid pa rin ng mga bakas ng nakaraan na kailangan pang harapin. Isang huling paghaharap ang naghihintay, isang huling pagkakataon upang linisin ang lahat ng dumi, hindi lamang sa sahig, kundi pati na rin sa puso. Ang amoy ng gamot sa ospital ay mabigat. Tila nagdadala ng mga anino ng sakit at pagsisisi. Nakaupo ako sa labas ng pribadong silid ni Maristela. Ang aking mga kamay ay nakatiklop sa aking kandungan. Ang alok niya na makipagkita ay hindi ko inaasahan. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ito. Para sa aking sarili, para kay Elian, at para sa lahat ng inapi niya. Miss Alonso, hinihintay ka na po ni Miss Rivas, sabi ng nurse. Ang kanyang boses ay malambot at maingat. Huminga ako ng malalim bago tumayo. Ang bawat hakbang ko ay may dalang bigat ng nakaraan, ngunit may kasama ring kapayapaan na matagal kong hinanap. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang isang Maristela Rivas na malayo sa reyna ng Makati na aking nakilala. Nakahiga siya sa kama, payat, at ang kanyang mukha ay maputla. Wala na ang mamahaling makeup, wala na ang kanyang suot na alahas. Siya ay tila isang ordinaryong babae na nagdadala ng mabigat na pasanin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay puno ng pagod at isang uri ng pagsisisi.
Isabela. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong lang. Salamat at dumating ka. Hindi ako nagsalita. Naupo ako sa silya sa tabi ng kanyang kama. Hinihintay ang kanyang sasabihin. Hindi ako humihingi ng awa, Isabela. Patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame. Wala akong karapatang humingi. Ang lahat ng ginawa ko sa'yo, sa anak mo, at kay Lourdes, alam kong hindi iyon mapapatawad. Isang katahimikan ang bumalot sa amin. Tanging ang tunog ng monitor sa tabi ng kanyang kama ang naririnig. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na naramdaman ang galit. Ang nakita ko ay hindi isang kontrabida, kundi isang babaeng nawasak ng kanyang sariling kasakiman at takot. Alam mo ba, Isabela, patuloy niya ang kanyang boses ay tila bumalik sa nakaraan. Bata pa lang ako, pinangarap ko na ang La Azucena. Pangarap ko na ang maging katulad ng mga taong kumakain doon. Mga taong mayaman, may kapangyarihan, na hindi na kailanman muling itatapon sa kalsada na parang basura. Narinig ko ang kanyang paghikbi. Nangyari sa akin noon. Mayaman din ang aking mga magulang, pero nawala lahat. Ibinenta nila ako sa isang matandang mayaman. Pinahirapan ako. Hindi ko matanggap na bumalik ako sa pagiging mahirap. Kaya ginawa ko ang lahat para hindi na muling mangyari iyon. Pero sa paggawa ko ng lahat ng iyon, naging mas masahol pa ako kaysa sa mga taong gumawa sa akin noon. Sa wakas naintindihan ko, ang kanyang kalupitan ay bunga ng kanyang sariling trauma, ng kanyang sariling takot. Ngunit hindi iyon nagbibigay sa kanya ng karapatang sakta ng iba. Maristela, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ang sakit na naranasan mo ay hindi mo dapat ipasa sa iba. Ang takot na yon ay dapat mong ginamit para maging mas mabuting tao, hindi mas masama. Alam ko, bulong niya, at huli na para magbago. Nawala na ang lahat sa akin, Isabela. Ang aking reputasyon, ang aking ari-arian, ang aking mga kaibigan, pati ang aking sarili. Hindi pa huli ang lahat para magsisi, sabi ko. Hindi pa huli para humingi ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Hindi ka pa huli para simulan ng pagbabago kung totoo ang iyong pagsisisi. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pipatawad, Isabela. Patawad sa ginawa ko sa iyo at sa anak mo. Patawad kay Lourdes. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang aking mga kasalanan. Wala na akong anumang maiaalay. Hindi mo kailangang bayaran ang anumang utang sa akin, Maristela. Sabi ko, ang tanging kailangan mong gawin ay matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Matuto kang maging mabuting tao at simulan mo yon sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iyong sarili. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng walang pigil. Ito ang paghilom na matagal nang hinahanap ng kanyang kaluluwa, ang pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali at ang pagsisimula ng isang bagong kabanata. Huling-hiling ko, Isabela, sabi niya, ang kanyang boses ay humahabol sa kanyang hininga. Huwag mong hayaang maging katulad ko ang anak mo. Turuan mo siya na ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa bulsa. Tumango ako. Hindi ko hahayaan, Maristela, dahil ang anak ko ay may puso na kailanman ay hindi matututong manghusga base sa kung ano ang nakikita sa labas. Umalis ako sa silid ni Maristela. Ang aking puso ay mas magaan kaysa dati. Ang galit na matagal nang bumabalot sa akin ay naglaho. Pinalitan ito ng kapayapaan, ng pag-unawa at ng pag-asa. Ang La Azucena ay muling bubuksan, hindi bilang isang simbolo ng karangyaan at pagmamayabang, kundi bilang isang paalala na ang tunay na dangal ay nasa loob ng bawat isa sa atin. At ang pagpapatawad, kahit gaano pa kahirap, ay ang susi sa tunay na paglaya. Ang araw ay sumikat ng payapa sa ibabaw ng Makati. Ang ginintuang sinag nito ay yumayakap
sa bawat sulok ng aming hardin. Nakaupo ako sa isang bench, pinagmamasdan si Elian na masayang naglalaro kasama ang kanyang lolo Leandro. Ang halakhak ng aking anak ay tila musika sa aking pandinig, malaya at puno ng kagalakan. Isang tunog na matagal kong inasam. Ang matabang lupa sa paligid namin ay puno ng iba't ibang kulay ng orkidya. Ang kanilang sariwang halimuyak ay humalo sa simoy ng hangin, na tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Ang Laasucena ay muling bumangon, hindi na bilang simbolo ng karangyaan at pagmamayabang, kundi bilang isang kanlungan ng dangal at paggalang. Si Lourdes, na ngayon ay matikas na supervisor ng hospitality services, ay nagbibigay inspirasyon sa bawat tauhan. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang restaurant ay naging isang lugar kung saan ang bawat ngiti ay totoo at ang bawat serbisyo ay mula sa puso. Ang amoy ng sariwang lutong pagkain ay mas nagbibigay ginhawa kaysa dati, at ang malinis na hangin sa loob ay tila naghuhugas ng anumang bakas ng nakaraang pait. "Mami, tingnan mo po ang drawing ko," sigaw ni Elian. Tumatakbo papalapit sa akin, bitbit ang isang papel. Nakaguhit doon ang isang masayang pamilya, at sa gitna, may isang malaking bahay na may nakasulat na La Azucena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ang kanyang nangiti ay walang bahid ng anumang takot. Hinalikan ko siya sa pisngi. "Ang galing ng anak ko. Gusto mo bang ilagay natin ito sa restaurant para makita ng lahat?" "Opo, para po malaman nila na ang totoong ganda ay nasa loob," masayang sabi niya. Si Don Leandro, na ngayon ay tila mas bata sa kanyang edad, ay lumapit sa amin. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga bagong usbong na orkidya. "Sige apo, ilagay natin yan. Pero pagkatapos, magpahinga ka na muna. May flight tayo papuntang Palawan bukas. Ang Alonso Foundation ay magtatayo ng bagong learning center doon. Ang Alonso Foundation, ang pangarap ko, na ngayon ay nagkatotoo. Ginagamit namin ang aming yaman, hindi para magpakasasa sa sarili, kundi para makatulong sa mga kapuspalad. Ang bawat sentimo na dating inilulustay ni Maristela ay ngayon ay nagbibigay ng pag-asa sa mga komunidad. Ang mga mahihinang tinig ay unti-unting lumalakas, at ang bawat batang tulad ni Elian ay binibigyan ng pagkakataong mangarap. "Papa, kumusta po si Maristela?" tanong ko, habang pinagmamasdan ko ang mga orkidya. Bumuntong hininga si Papa. Nasa therapy pa rin siya. Mayroon siyang napakalalim na sugat mula sa nakaraan. Ngunit ayon sa kanyang doktor, nagsisimula na siyang tanggapin ang kanyang sitwasyon. Sinusubukan niyang magbago. Hindi ko na naramdaman ang galit. Ang nakita ko sa kanyang mga mata noong huling pagkikita namin ay hindi pagkukunwari. Sana, sa kanyang sariling paraan, ay mahanap niya rin ang kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili at sa iba. Si Yvonne Calderon naman, nakakulong na at humaharap sa maraming kaso, sabi ni Papa. Ang kanyang kasakiman ang naghatid sa kanyang tadhana. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang pinakamahalagang aral na aking natutunan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa mga taong gumawa sa amin ng masama, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa aking sarili sa mga pagkakamali ko sa nakaraan. Ang paglaya ko ay hindi nakasalalay sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagtanggap sa aking sarili at sa pagmamahal ng aking pamilya. Tumingin ako sa langit. Ang amoy ng orkidya ay tila isang matamis na paalala ng aking ina na matagal nang nawala. Ang bawat hamog sa umaga ay tila kanyang haplos na nagsasabi sa akin na tama ang aking naging desisyon. Ang pait ng nakaraan ay naging isang binhi ng pag-asa, at ang bawat hirap ay nagbunga ng isang mas matatag at mas malakas na ako. Niyakap ko si Elian at hinaplos ang ulo ni Papa.
Ang aking tahanan ay hindi na isang bahay na puno ng yaman at kapangyarihan. Ito ay isang tahanan na puno ng pagmamahalan, pag-unawa at kapayapaan. Ang puso ko ay umaapaw sa kaligayahan, isang kaligayahan na hindi nabibili ng anumang ginto. Isabela, sabi ni Papa, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na dangal ay hindi isinusuot, kundi isinasabuhay. Ikaw ang tunay na reyna ng Alonso. Ngumiti ako. Oo, ako ang reyna. Ang reyna ng aking sariling kapalaran at ang tagapagtanggol ng aking anak. Ang aking paglalakbay ay hindi nagtapos sa isang romansa, kundi sa isang mas malalim na pagmamahal. Ang pagmamahal sa sarili, sa pamilya, at sa kapwa. Ang aking buhay ay naging isang orkidya na sa kabila ng unos at pagsubok ay namukadkad ng buong ganda.